Just now, Diyos ko, iligtas si Tatay Digong sa kapahamakan. Kibuloy, umamin, bumaliktad, DOJ, Risa, kasabwat. Aba, syempre itong balitang ito ay nagbula kay Banat Kapanig TV at syempre ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa videong ating mapapanood. So wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kapanig TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Usapan natin ngayon, ito po, no, yung nangyari po na pag-ere po ng boses lang po ni Pastor Apollo Kibuloy. Hindi po nagpapakita ngayon si Apollo Kibuloy. Hindi po natin alam kung nasan po siya, kung siya po ba ay nasa Pilipinas na o nasa ibang bansa. Giging malapit na kaibigan Duterte. So, punot dulo pa rin, Duterte pa rin, politika. Ayon sa sinasabi ni Pastor Kibuloy, no? Meron pa po siyang mga sinasabi. Hindi ko po alam, ha. Ngayon ko lang po natuklasan na binata po pa si Pastor Kibuloy. At ayaw niya man daw na samain yung mga nag-aakusa sa kanya, parang pinag-aagawan po siya. Yung parang ang dating yung mga akusasyon sa kanya ng mga tungkol sa kababaihan ay parang nag-uugat na siya yung gustong bitagin. Anyways, hindi po maintindihan niya ng pangkaraniwang tao. Yung mga makakaintindi lang po niya, yung mga pinag-aagawan. Kabilang po sa mga akusasyon nito ni Pastor Kibuloy ay ang gusto po siyang i-eliminate talaga ng US government, no? Ayon kay Kibuloy, at saka kasabwat po itong Philippine government, no? Nahanda po at very ayusin o humarap sa korte sa Amerika. Ang sa kasawiang palad, ngayon lang din natin natuklasan, dinidelay daw po, no? Siya pa, akala natin, kasi kaya po hindi po nagsisimula ay kagagawan po ni Pastor Apollo Kibuloy. Nagtatago-tago siya. Yung pala ay dinidelay. Kung very willing naman palang harapin, no, ni Pastor Kibuloy yung kanyang mga kaso, bakit hindi pa simulan? Actually, nabasa ko yan na. Nabasa ko yan noon ng kainitan nung pagsasampa kay Pastor Apollo Kibuloy. Tapos nabasa ko rin na 2024 pa. 2024 pa itutuloy doon sa US. Sabi ko, bakit kaya dinidelay pa? Balang araw 'di ba? Kung seryoso kung ganun ka-serious yung mga bintang kay Apollo Kibuloy, human trafficking, sexual abuse, bakit kinakailangang i-delay, 'di ba? Okay. Kailangan daw nilang i-delay yan. 'Di ba? Kailangan may maisabit diyan sa kasong yan. Kagaya ngayon may nangyayaring ganyan, yung sabitan na. Ay nako. Malaking kaso yung binibintang nila kay Kibuloy. Dapat di na nila pinatagal yan. Kung kakasuhan nila yan, kasuhan na nila yan. Masyado nyo binitin Tapos ngayon siniseryoso nyo na. Saka nyo hinahabol na mayroon pang additional dawit, no? Ikalawa, handa naman pala. Kaya lang, naghihintay, hindi po sila nagtatago. Hindi po siya nagtatago daw, no? Panay daw to kasi ayon kay Kibuloy to, ayon kay Pastor Kibuloy, hindi po sila nagtatago. In fact, naghihintay po sila ng request ng extradition, no? Mula po sa US, sa DOJ, wala pa po. Hindi naman po pwede na magkukusa yung gobyerno natin na iharap si Kibuloy nang wala pong pakiusap mula naman sa US government. So naliliwanagan po natin, wala po palang ibig sabihin, hindi pa po nagre-request, kaya hindi po tumatakbo yung kaso pa sa US na very willing naman daw, no, na harapin ni Pastor Kibuloy, dahil nga sa pangyayari na wala pa namang request sa DOJ. In return, hindi pa ma-surrender ng DOJ o ng pamahalaan ng Pilipinas si Pastor Kibuloy, no? Tapos ang sinasabi ni Pastor Kibuloy, deads na siya. Yung kanyang katawan wala na kaya very willing siyang mamuno sa Pilipinas. Parang revolusyon na panawagan ni Pastor Kibuloy, no? Nananawagan na siya ng revolusyon, siya na mamumuno ng isang bagong revolusyon. Nanawagan na. Magiging bagong bayan si Pastor Kibuloy. Anyway, para siyang si Andres Bonifacio na. Punitin ang mga sedula. Ipaglaban ang ating bansa. Ang galing, no? So, subaybayan po natin yan. In return po, gawin kaya ni Kibuloy talaga yun. Pahayag po ang US Embassy. Sagot po dito po kay Pastor Kibuloy kasi ayaw po ng US Embassy yung mga ganyan, no? May mga paratang, lalo na po na ngayon mainit po yung Pilipinas dahil nga dito sa
US-China rift, no? Sabi po ng statement, ito po yung statement pala, sabi po ng ito po yung statement ng US Embassy sa Maynila. For more than a decade, Apollo Kibuloy engaged in serious human rights abuses, including a pattern of systemic and pervasive rape of girls as young as 11 years old. And he is currently on the FBI's most wanted list. We are confident that Kibuloy will face justice for his heinous crimes. Questions about legal proceedings should be directed to the US Department of Justice. O yun na nga po eh. Kaya nga po, dapat nga po, may request na rin, no? Willing naman daw si Pastor Kibuloy. Hindi po siya nagmamatigas na dito ko. Unlike po kala Duterte, no? Unlike po kay Pangulong Duterte na sinasabi nila, hindi kami papailalim dyan sa ICC. Ito po, sinabi ni Pastor Kibuloy na very willing naman siyang humarap. Hinihintay niya lang yung legal process. Magsimula na yung hearing sa Amerika. Yan yung problema eh. O ngayon, ganito na po kalala. Nagamit na pati yung persecution. Hindi mo rin masasabi na walang persecution. Dahil nariyan po yung SMNI. Nakita niyo naman kung anong ginagawa nila sa SMNI. Tapos si Pastor Kibuloy, yung mga anchor niya. So, ang bigat po, no? Kung pakikinggan niyo po yung mga akusasyon ni Apollo Kibuloy. Grabe, no? Talagang sabi ko, ang lalala na, parang kung makikinig tayo kay Pastor Kibuloy, talagang walang-wala. Ang hirap i-describe nung nung kalagayan natin, no? Kasi sabay-sabay, habang mataas ang presyo, nagbabangayan yung mga congressman at mga senador. As in bangayan, ha? As in, tignan niyo po ang akusasyon ngayon. Kung magbabasa po kayo ng mga akusasyonan, ang sinasabi po ngayon ng mga congressman ay kay Amy, no? Ang sinasabi po ng mga congressman kay Amy, ang lakas na, eto, hanapin lang po natin. Sandali, no? Alam nyo, ang nagiging kawawa dito talaga is ang taong bayan eh. Kasi yung mga tunay na problema ng bansa natin, hindi na napapansin. Nabaliwala na lahat. Nung eleksyon, ang inasahan natin, hay salamat, is magiging maayos na ang bansa natin. Siyempre, VP Sara yan eh. No? PBBM yan. Nagtandem yung dalawang yan. Pag-asa natin yan. Kasi yung mga dilawan, alam naman natin ang ginawa sa atin. No? Wala namang nagawa masyado dito sa bansa natin. Kumbaga dito tayo umasa na magiging maayos na ulit tayo, makakabangon tayo sa krisis na nangyari sa atin. Bukod doon sa nagawa ni FPRRD, syempre. Nagulat tayo ngayon na ganito ang nangyari. Ganito ang mga pangyayari na sumasalubong nakikita natin. Puro problema. Na buong akala natin, kung magka-problema man is hindi ganito kalalaki. Ang mga dating magkakakampi, nag-aaway-away. Ang dating kakampi, gustong pabagsakin. Ang dating kakampi, gustong hilahin. Diba? Ang magkaibigan, gustong sirain. Ayun ang nangyayari ngayon eh. Diba? Yung mga tao na kadikit ng gusto nilang siraan, gusto nilang ibaba din. Ganon. Hindi nyo na napapansin yung problema ng bansa natin ngayon. Kailangan kayo ng mga Pilipino. Kailangan ng mga Pilipino yung mga pinapangako nyo nung eleksyon. Yun. Diba? Uulitin ko, inuubos nyo ang oras nyo sa ginagawa nyo sa mga Duterte. Inuubos nyo rin ang oras nyo sa ginagawa nyo kay Kibuloy. Kung may kaso si Kibuloy, dalhin nyo sa korte. Maraming dapat pag-usapan dyan sa Senado. Diba? Kayo, pinagtatanggol ko kayo yung nasa Senado nung inaapi kayo ng Congress. Pero ito is hindi maganda. Although ilan lang naman ang umaano dyan, nag-open, nakikialam sa kaso ni Kibuloy, no? Diyan sa Senado. Yung iba namang senador hindi nakikialam dyan. Hindi nila pinanghihimasukan. Si Honti lang talaga makulit. Pero napakarami pang problema ang bansa natin na dapat kaharapin. Dapat resolbahin. Dapat Pilipino muna. Yung pangako nyo muna ang dapat nyong tuparin. Bago ang lahat. Bago yung pangsarili nyo. Ang nangyayari kasi nagiging pangsarili na lang. Ika nga ni VP Sara, napakatagal pa niyan. Ang tagal pa ng eleksyon. No? Magtrabaho muna kayo. Yun ang ibig sabihin. Yun ang tunay na ibig sabihin ni VP Sara. Yun ang tunay na pagsasalita na magtrabaho muna kayo. Si PBBM nga tahimik eh. Pero yung mga alipores ang iingay. Di ba? So
Si Bongbong, tahimik siya. Nakita ko naman, nagtatrabaho naman. Oh, siya trabaho ng trabaho, si VP Sara nagtatrabaho. Ang problema, yung mga alipores ni PBBM, yun, kahit nagtatrabaho si PBBM, pati si PBBM, nababato ng mantsa. Di ba? Ay, nako. Ayan, araw-araw po yung mga congressman na nasa media ngayon, mayroon po silang press conference araw-araw. Araw-araw din pong may press conference si Amy Marcos. Balitaktakan po sila. Ang latest po ay yung ang dami rin pong nilantad ni Amy Marcos. Instead po na pabulaanan nila yung sinasabi ni ganito po, no? Instead po na pabulaanan nila, ang sinasabi ni Amy Marcos, ang sinasabi po ngayon ng mga congressman, si Amy Marcos nga tinanggalan ng budget yung 4-piece nung nakaraang taon. Nung nakaraang taon pa pala yan 2023. So dapat umangal ka noong January 2023. Bakit ngayon yung Alam niyo yun, kung sa tingin yung mali yung ginawa ni Amy Marcos noong January, kasi malamang December niya tinanggalan yun. O mas maaga pa. Kung mali yung ginawa ni Amy Marcos, ang binibintang kasi ngayon, nagtanggal ng budget sa 4-piece tapos dinala sa IX last year. Kung mali yung ginawa ni Amy Marcos noong 2023, January pa lang dapat ng 2023, umaangal na kayong mga congressman. Bakit ngayon lang kayo umaangal? February 2024, isang taon. Ibig sabihin, wala kayong nakikitang mali hanggat hindi kayo kinakanti ni Amy Marcos. Nung kinanti na kayo, isiniwalat nyo na. Alam nyo ginagawa ng Senado at ng mga congressman? Mali yung ginawa nyo. Mali rin naman ginawa mo. Mali rin. Habang nag-aakusahan sila ng mga pagkakamali nila, nalalantad sa atin na panay kalokohan lang pala mga ginagawa nyo sa amin. No? Panay yung budget pala namin, pinaglalaroan nyo lang. Budget namin yan. Nakikita nyo? Kaya dapat yung budget nila na lang gagaling sa atin, gastusin na lang natin Joke. Akusasyon sila ngayon. Kahit naganap yan nung araw pa. Pati yung 51 billion tapos na yan Kailan naganap yan? Nung panahon ni Pangulong Duterte pa. Bakit hindi nila question nung panahon ni Pangulong Duterte? Ang ibig sabihin, etong lahat ng ating politiko, alam nila yung mga kasalanan ng mga kapwa nila politiko. Pero ilalantad lang nila pag kinanti sila. Ibig sabihin, pag hindi sila kinanti, kasalanan. Nalalantad po tuloy kung anong uri ng mga tao kayo lahat. Kaya po, sama-sama. Tapos si Pangulong Marcos, laging tinatanong sa ICC. Bakit po laging tinatanong si Pangulong Marcos tungkol sa ICC? Pinapakita lang po na yung mga reporter, naniniwala na anytime pwedeng bumaliktad si Pangulong Marcos. Kaya minsan nabubuisit na si Pangulong Marcos Anyways, sa lahat po ng kaguluhan na yan, ang importante tignan nyo po si Kibuloy nananawagan na po si Kibuloy ngayon na mamumuno na siya ng revolusyon. Baka magulat kayo si Kibuloy, no? Makita nyo, Rambo, Philippine version. Hindi, di ba? Kasi depis kami niya. Kasi kayo grabe. Pinagbibintangan niya na siya ay hahalugugin lahat ng kanyang ari-arian, tataniman, di ba? Ganun yung mga akusasyon ni Kibuloy. Ang taas-taas na yung buhay na ni Kibuloy, yung sinasabi niyang baka mawala anytime o ano na siya suko na siya ay deads na. Di ba? Suko na si Kibuloy na siya ay anytime madededs na siya. Nahuhulaan niya na agad yung sarili niya, no? Pero ang importante kay Risa, ito po talaga ang patawa sa lahat. Ang importante pa rin kay Risa Hontiveros, hindi namin yan. Wala kaming pakialam kung anong nangyayari sa'yo. May mga kaso siya sa ibang bansa. Basta mas tataas ng kaso. Umatin ka lang sa Senado. No? Umatin ka lang sa Senado at masabit mo lang yung pangalan ng mga Duterte, okay na sa akin. Yung parang ganun ba yan? Ako po, hindi ko po alam yung akusasyon. Wala naman tayo dun Ako hindi ako nagsabi na si Kibuloy walang kasalanan o may kasalanan. Hindi. Korte lang po makakapagsabi niya. Bahala dyan. Hindi po tayo kasama dun. Ngayon, kaya po medyo sumasablay na po yun sa Senado. Kasi alam natin na pilit yung pagdamay sa mag-amang Duterte.
Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Banat Kapanig TV at syempre yung boses na yun na nagbula kay Sir Badong Aratolas. Ayan mga katunay, kayo anong masasabi nyo tungkol dito? No, talagang malapit na magkaroon ng Andres Bonifacio, aabangan natin yan. Part 2 reincarnation. Syempre parang na ano na si Kibuloy, medyo natetense na sa nangyayari. Siya ang iniipit naman ngayon. Kayo mga katunay, comment lang po kayo sa comment box sa inyong mga masasabi. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.